Buntis ka raw ni David. Ayun. Mega love shoutout, isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Talaga namang tunay na hindi na nauubos ang mga issue, no? At ito po ay para sa kaalaman ng lahat, guys. Talagang bilang tayo ay social media influencer or vlogger, beneficiary, ano ka pa man, ikaw ay artista at lumalabas sa TV, talagang kaakibat na. Akibat ang mga issue na pangbabas or anumang mga isyung pagpaparatang, normal, hindi po maiwasan. Dito sa pangyayaring ito, sa pangyayaring iyan, dito po ba ay meron si Egyptang nilabag na ito'y maaari niyang panagutan sa batas? Ayan, pag-usapan po natin, guys, i-analyze po natin para sa kaalaman ng lahat. Tayo po ay nag-research. Meron akong iparirinig sa inyo. Ito ay mula kay Attorney Carlo Nicolas. Ayan. Para maintindihan po natin ano ba ang kaibahan, ang pagkakaiba ng kagaya nito na paggawa ng thumbnail at ito'y inipost saan man social media platform gayong walang katotohanan at mauuwi sa pagpapahiya at ang kanyang larawan ay nakalagay doon sa isang thumbnail na ipinost. Yan. Eto, guys, pakinggan po muna natin. Si Egypta ba ay meron na nilalabag sa batas? Yan. Ito po ay kay attorney kay attorney Carlo Nicolas. Ayan, guys. Pakinggan po natin. Kailangan ganito po. Unang-una po, alam naman po natin mga katropa, yung elemento po ng isang krimen. Ang cyber libel po kasi isang krimen po yan. Ano ba yung elemento ng cyber libel? Dapat merong isang malisyosong paratang, nakakapanira ng reputasyon ng isang tao. Unang-una yun. Pangalawa, dapat yung pinapatunguhan ng post, identified or identifiable. Hindi kailangan nandun yung pangalan, pero at least kayang i-identify ng isang tao na pwede niya sabihin, ay, kilala ko itong pinapatunguhan ng post na to. Yun, identification. Pangatlo, kailangan public yan. Ibig sabihin, bukod dun sa nag-post, bukod dun sa pinapatamaan ng post, meron pang ibang tao na makakakita nito. Pang-apat, dapat gumamit kayo ng internet or communications device, mga apps yun, para maging cyber libel yan. Kasi pang-apat, dapat gumamit kayo ng internet or communications device, mga apps yun, para maging cyber libel yan. Kasi kung... Ayun. Kung ang isang uri ng paninira, ito ay isinulat sa pader or ikinuwento sa isang tao at ito ay kasiraan, ang tawag dun ay libel. Pero kung gumamit ng isang picture at ipinost saan mang social media platform or ginamitan niya ng internet, ang tawag dun ay cyber libel. So doon, nag-post si Egypta ng picture ni Carla at may caption na Carla binuntis ni David. So doon pa lang, yung impact nun, mali ang kanyang ginawang caption. Mali ang kanyang ginawang caption. Doon, ito ay may masamang motibo. Ano to? Baka kapagdulot ba ito ng kabutihan? Ano yung motibo niyan? Gumagamit si Egypta ng ibang tao, for example, si David at si Carla, panlaban doon sa kanyang kalaban. Yan. Pakinggan muna natin, guys, kung ano ba yung mga kailangan panagutan dito. Gayong gumamit ng isang larawan, gumamit ng internet, at doon ipinost ang isang literato na may caption hindi kaaya-aya. Ano ang mga paglabag na kanyang ginawa? Ang parusa po ng cyber libel mas mataas, 4 years, 2 months, and 1 day, 8 years imprisonment. Tulad na nabanggit ko kanina, lahat ng krimen may mga elemento. Pag nagampanan na complete lahat ng actions sa crime na yun, A, B, C, D, and E na yun, tapos na yung krimen. Kahit na lumipas ang ibang event, nandun pa rin yung krimen kasi nagawa na. Ganun din, pareho rin yung epekto nitong self-destructing posts, mga temporary messages na yan, pareho pa rin. Cyber libel pa rin yan kasi nagampanan na yung pag-post ng malisyoso or nakakapanira, tapos identify yung taong pinapatunguhan doon, tapos public to. Meron pa dapat isang taong nakakita at gumamit ng internet or information or communications device. Ang nagiging issue lang talaga dyan ay unang-una, pag-authenticate ng mensahe. Kailangan mo kasi magpakita ng pruweba na totoo na may post
post na ganyang klase. Meron ka namang ebidensya and hopefully kung gusto mo talaga magdemanda, maghanap ka pa ng isa pang tao na makakapagpatunay na talagang existing yung post yan na yan at nakita niya rin. Since disappearing Ito guys, napakaganda nito. Talagang dahil yung kanyang ginamit na larawan ni Carla, nilagyan niya ng isang malisyosong caption ni Egypta. So ito ay ginamitan niya na internet, so cyber libel. Pasok doon sa cyber libel, ipinost sa YouTube na may malisyosong caption. May malisyosong caption. Ito ang pinagbasihan lang muna natin. Unang-una yung thumbnail, may malisyosong caption, and doon sa kanyang binikas na salita, wala man siyang tahasan o rektahan sinabing binuntis talaga na ito ay nagmumula sa kanya sa kay Egypta, at hindi nilagyan ng di umano or daw or ayon. Walang ganon. Pero iba pa rin yung dating. Dito medyo malisyoso ang kanyang content. Ito ay makakaapekto. Ito na. Pwede niyo po dito panoorin ang buhay at batas kay Attorney Carlo Nicolas para maintindihan niyo po kung gaano ba kahalaga ang ating ganitong Diyos ko, Egypta, ikaw ay mananagot sa batas. Hindi kasi maganda eh. Tsaka, ikaw naman ay hindi naman bata. Ikaw naman ay nasa katinuan ng pag-iisip, nasa tamang edad. Bakit hindi ba sumagi sa isip mo na malisyoso yung ginawa mong caption? So ngayon, meron dito sinasabi, hindi ko ipopost dito. Ako lang ay may babasahin. Meron dito sinasabi na di umano ay meron daw siyang sapat na ebidensya. Itong si Egypta. Ayan po. Hindi ko na, babasahin ko na lang. Meron daw siyang sapat na ebidensya. Ayan. May proof ako dyan mismo sa live ko na nagbigay ako ng reaction sa live ni yung isang reactor ni Kapitana daw. At biglang pumasok si Apam, yung Jomalin ba, sino ba yung binibigas. Kahit pa sabihin na meron kang proof na hindi ikaw ang mismong hindi tahasang ikaw ang naninira o ikaw ang nagpapahiya, at ito ay ang iyong pinaguhugutan dito ay ayon doon sa kalaban mo ay binuntis nga. So, inilalabas mo ito, ibinubulgar mo to. Ito kahit pa sabihin meron kang sapat na ebidensya, hindi mo dapat yan gawin na ita-thumbnail ang mukha ni Carla at lalagyan mo ng malisyosong caption. Estudyante si Carla. Por respeto. Napaka baboy ng iyong caption. No? At thumbnail pa lang ay hindi na maganda. Hindi na maganda yung thumbnail. Doon pa lang may butas ka na eh. At kung ilang kaso yung pwedeng isang pa dito. And para sa kaalaman po na lahat, no, bago tayo magtapos sa video na to, para sa kaalaman ng lahat, ito si Egypta ay meron din po itong ginawang pambabalahura po sa Kalingap. Meron po itong ginawang pambabalahura kila Kuya Bal. Katunayan, kung natatandaan niyo before pa po, ayan ay na-reaction na rin ni Kuya Bal dahil sa pambabalahura niya po kila Kuya Bal. Ito po ay iniipon po natin ang mga ganitong bala na pagka dumating talaga yung pagtutuos. Eto na, kung natatandaan nyo, siya po ang nagsabi ng Kalingap na sila Kuya Bal ay kulto. Tayo po ay may mga hawak na ebidensya patungkol sa mga bagay na yan. At siguro naman hindi lingid sa kaalaman ng iba, ito'y narinig na ninyo sa aking in-upload nung mga nakaraang buwan pa, no? Kung paano niya balahurain si Kuya Bal at si Kalingap Rab. Ayan. Medyo talagang ito sana noon ay munti ka na eh. Kaya ang sabi ni Kuya Bal, ipunin mo lang. Sa nakakaalam, ito si Egypta TV ay before ay nakaka-chat ko na. Ang pangalan niya sa Facebook ay si Agatha Torres. And then ang kanyang YouTube channel ay siya ay si Egypta TV. And year 2021, panahon pa, first batch ng reactor na Karepa, yan po ay member. Itong si Egypta TV. Year 2021, nandiyan na po yan sa Kalingap. Pero dating napaka-diehard po niyan sa Kalingap kay Kuya Bal. Pero hindi natin sukat akalain na ito na parang kinalaban ng Kalingap at sumama kay Medet. Dito ka ngayon. Madadali. Pero ito, humantong tayo, bumalik tayo doon sa ginawa niya kay Carla. Ito guys, doon man sa kanyang video, una-una yung video niya na binuntis daw, pero ginamitan niya po ng daw. So sabihin na natin na walang rekta or tahasan sinabi. Doon muna tayo mag-focus sa thumbnail na medyo brutal at malicious.
May batas yan, may batas yan. Hindi naman tayo abogado para tayo ay alam agad natin kung ano ang batas na kanyang nilabag, ano? Tayo nag-research muna. Pero ganun pa man, ay alam kong shoot na shoot to sa banga. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, si Carla, napakabata niyan. Hindi yan sanay na magkaroon ng ganito na ano niyo sasabihin niyo binuntis ni David. Talaga wala kayong keme-keme. Konti preno, konting ano lang, cambio muna ng kaunti. Sana Egypt, kumambyo ka muna ng kaunti. Baka kasi meron kang masasagasaan. Pero eto na, nakasagasa ka. Yung inaano mo ha. Ay siya. Ang laki ng iyong pagkakasala dito. Pag nagkatao, talagang pasok na pasok ka sa banga dito, Egypta. Doon pa lang sa thumbnail. Masyadong malisyoso. Binuntis talaga. Alam mo yun? Alam mo ba yun, Egypta? Ikaw ba'y maisip? Ha? Alam mo ba yung ginagawa mo? May kaaway ka. Focus ka sa kaaway mo. Huwag kayong makialam. Dito sa Kalingap Angels, ha? Huwag kang makikialam. Lumagpas ka sa iyong hangganan. So ngayon, live si Kuya Bal, sana tuluyan. Ito, kung sa part ko, kailangan pa ba bigyan siya ng second chance? No! Noon pa yan. Nakailang bira na yan sa Kalingap. Binalahura na niya ng Kalingap at sinabihan niyang kulto. At pati yung, alam niyo na yung pagka si Kalingap Rab nagla-live, mahilig siya magaganon. Mahilig siya magaganon si Kalingap Rab. Sinasabihan niya, ilang kilo-kilo baro kulangon ti Kalingap Rab. Noon pa yan. Ayan, muling bubuhayin natin at ibabagsak ulit natin. Nasa folder kasi lahat ang mga ebidensya, may marami tayong mga hawak-hawak. Lahat, meron tayong pinaglalagyan ng baol. So, kukunin natin at ibabagsak ulit natin doon sa lapagan ng mga ng mga ebidensya na ganyan. At nang muling mabuhay. Ayan, abangan niyo ako guys sa aking next video. Siguro sa part ko, kailangan ba bigyan siya ng second chance, third chance? No. Oras na. Pero, syempre, hintayin muna natin sila Kuya Bal kung ano ang magiging desisyon patungkol sa mga bagay na to. Pero live si Kuya Bal kanina and marami na rin mga reaktor na nagre-reaction. Huli na tayo nagre-reaction, yung iba nakapag-reaction na. So ang sigaw ng taong bayan, kasuhan. Yun ang sigaw nila, yun ang gusto nila, kasuhan si Egypta. Pero ayun na, para sa akin pagka ganito talaga, hustisya. Para kay Carla, nananahimik, alam nyo na, napakasimpleng tao, napakatahimik na bata, napakabait ni Carla. Alam nyo yun, yung parang hindi siya makabasag pinggan. Ay, ito yun yung hindi siya makabasag pinggan na yung magsha-shoutout pa lang, shoutout po. Salamat po, tito, tita, salamat po. Alam nyo yun, yung napaka-anong bata. Tapos, itatamnail nyo, gagawanin yung kwento para malihis, o para kayo mapansin, para kayo mapag-usapan. Ito din yung masakit dito, na ito si Carlang walang alam na sa mga ganyang bagay na binuntis daw. Ito, pero siguro, hindi natin gagamitin ang mukha ni Carla dito, guys. Hindi natin gagamitin. Sa thumbnail. Kung sino yung nandyan, ang nasa issue itong si Egypta. Picture po ni Egypta yung ilalagay natin. Kasi, for respeto na rin kay Carla at mahirap na si Carla ang dito. Mapapag-usapan, paglilinaw, ay tayo naman ay nandito nakakampi. Siyempre, sa Kalingap yan. Angels yan. Yun. Pero ayun na guys, ang sigaw ng taong bayan, kasuhan, ipakulong. Yun lang ang problema dito. Deserve ba ni Egypta to na may stress ay pag sa akin, sa ganun sa akin, noon pa man ay bumabatikos na yan. Siguro ito na yung tamang panahon. Pero abangan po natin si Kuya Bal kung ano magiging update. Ayun na guys, pakiclick ng thumbs up guys. Baka meron pang gusto mag-subscribe. Yung gusto lang na sa ganun ay kung mag-upload ako, updated kayo sa aking mga upload, i-click nyo po yung bell. Tapos may makikita po kayong all, pakiclick po ng all. Nang updated kayo sa aking mga video na i-upload. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video.